Magandang araw mga boss, may bago na naman tayong gagawin. Dahil nga sa ang problema ni customer, maingay daw yung makina niya at ang pinanggagalingan daw yung balbula. Pero ang sagot ko sa kanya, yung ganitong klaseng sasakyan, natural lang yung ingay niyan at kailangan lang itong i-change oil. Tanggalin ko na nga itong drain plug niya para ma-drain ko itong langis. Alam niyo mga boss, natural lang naman sa diesel na kapag nag-change oil na kayo at tinanggal mo itong drain plug, makikita mo talaga yung langis maitim. Pero iba rin yung nasa actual ka na nakikita mo at nahahawakan mo yung langis na i-change oil mo na sobrang dumi. Kaya nito masyado ng malapot at marumi yung langis ni customer. Kaya itong makina niya, naramdaman niya, maingay na. Ipakapit ko muna itong drain plug niya mga boss na number 17. Tapos gamit yung boxes sa number 17, higpitan ko na yan. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko naman itong makina. Sa pag-flashing naman, ang lagi kong gamit itong RevX40. Nakakatanggal kasi yan ng mga langis na lumapot na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya kung makikita nyo, mapa-diesel, mapa-gasoline, ayan ang gamit kong pang-flashing, pure oil. Bali 3 litro yung isinalin kong langis dyan mga boss. Tapos, ilagay ko na itong engine cap niya. Ang tunay doon. Yes, start. Pinakikinggan ko ngayon yung reklamo nga ni customer na maingay na daw itong balbula niya. Pero sa pakinig ko naman mga boss, mukhang kailangan na itong i-change oil kaya maingay itong makina. At yung sinasabi niya nga na maingay daw itong balbula niya, hindi naman. Oh, sabi pa ka na. Wala maingay sa balbula. Wala namang ingay ang balbula niya. Wala. Yung parang di ba yung nahitik na normal lang. Nirep ko nga yan, wala akong marinig na lagitik. Ang tining. Kasi natural lang eh. Ilang kilometer na ba? 32. O, 32,000 lang eh. Pero mo kasi parang hindi ganyan sa kalagit. Hindi siya ganyan Eh, pag-i-adjust ko, di nawala. Alam niyo mga boss, hindi naman kasi ako mekanikong pera na pag sinabi ng customer yung problema niya, sasakyan ko siya agad para pagkakitaan ko siya. Mali yun. Wala eh, oh. Wala oh. Ang napapansin ko dito sa makina mo, may konti siyang palya. Ayan oh, pansinin mo. Oh. Pati yung makina mo, oh. Nanginginig siya ganun, tapos biglang lalakas yung vibrate niya. Dapat yan kahit pa paano yung andar niya, ano eh, oh. Dapat ganyan, oh. Wala siyang palag-palag. Ayan, ganyan, oh. Ayan. May vibration, pero hindi yung katod ng vibration na ganyan na tinan mo, oh. Yung makina mo, titigan mo, maya-maya bigla siyang bababa. Parang pipitik bigla yung makina, parang babagsak yung minor. Ayun, may palilya siya. Ayun ang nakita ko. Pero pag sabi mo maingay yung balbula, dito palang barigo naman na eh. Takat. Gagaling, alam mo may nagtatype. Typewriter. Ayun. normal ba? Baka na lang magagit. Pangalawa, ha? Pangalawa, ang tagal mo rin kasi gumamit ng langis. Ilang kilometer? 10,000 kilometer. Tapos, synthetic ba siya? Yung perto. Synthetic niya yung perpa? Synthetic ba yun? Ay ano na yun, mamahalin na Hindi naman pagkit mamahalin. Gagamit mo ng gano'ng katagal. 10,000 kilometer, tagal naman mo siya. Clean pa nila hanggang 20 plus. Ha? Ang clean pa nila Hanggang 20,000 kilometer, pwede raw. Oo. O yan, kaya nag-ingay na yan. Kaya nakakita ng ingay. Hindi lang naman balbo lang pwede panggalingan ng ng lagitik. Pwede rin sa sa lumalaki. hindi sa mga cold bearing, na piston pin. Marami po pwede panggalingan, hindi lang. Marami nasa loob, hindi lang naman balbo eh. Ang suggest ko mga idol yung talagang yung interval ng pagpalit ng Ha?
Ay, puti. 5,000 kilometer lang. Para sa akin ha. Para sa Bago akin, na pag mga ganyan 5,000. dumana. Alam niyo mga boss, na nakita ko dito sa sasakyan ni customer, matagal siya masyado magpalit ng langis. Tapos may kaunting palya itong makina niya. At pwedeng tanggalin yun ng hard starting. Naka 10 minutes na pala. Switch off mo na makina. After nga ma-switch off itong makina, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko yung ginamit kong pang-flashing dito sa makina niya. Kaya gamit yung boxes sa number 17, luluwagan ko ulit itong drain plug na pag maluwag na yan, pwede ko nang tuluyan tanggalin yan gamit itong kamay ko. Ayan mga boss, natanggal ko na yung drain plug niya at kung mapapansin nyo, maitim agad yung langis na ginamit kong pang-flashing dito sa makina. Kaya, di ba malaking bagay na pag nag-change oil kayo, pina-flashing nyo muna bago nyo ilagay yung paborito nyong langis. Dito naman ako ngayon sa pagtanggal ng lumang oil filter. Gumamit ako dyan ng oil filter wrench, tapos pinihit ko pakaliwa itong lumang oil filter para maluwagan ko yan. Na pag maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin para mas mabilis yung matanggal itong lumang oil filter. O di ba? Kung makikita nyo, napaka-basic lang naman. Tanggal ko na itong lumang oil filter. Sunod kong gagawin dyan, hahanginan ko itong loob ng makina. Gamit niya itong blower ko. Malakas yan mga boss. Ganyan lang naman dito sa valve cover niya yung pinaglalagyan ng engine cap. Itapat mo itong blower mo para mahanginan itong loob ng makina. Nang sa ganun, kahit papaano, masaid mo ng kaunti yung mga langis na natitira pa dito sa oil pan. Malaking bagay din yan mga boss pag nagdi-DIY kayo para kahit papaano yung lumang langis na i-drain nyo ng maayos. May matira man, kaunting-kaunti na lang. Kasi alam ko naman na hindi natin mape-perfect na yung lumang langis dito sa loob ng makina, ma-drain lahat. Di mangyayari yun. Dahil nga yung forma ng cylinder head, may parting malalim na may stock nga doon yung langis. Dahil sa wala nang tumutulo mga bossing, punasan ko na itong paglalagyan ko ng drain plug tapos ipakapit ko na itong drain plug sa thread niya at pag okay na, gamit yung box sa number 17, hinigpitan ko na yan. Nakita nyo naman, chinik ko pa ulit yung pagkakahigpit. Dahil sa mahigpit na, punta na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, pupunasan ko muna itong pinaka-base ng pagkakabitan ko ng bagong oil filter. Importante kasing malinis yan mga boss, na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong oil filter. At syempre naman yung bagong oil filter, pag nilagay nyo, yung o-ring nyo, dapat pinahiran nyo siya ng langis. Para pag hinigpitan nyo na itong bagong oil filter, hindi pumilipit yung o-ring niya na pwedeng panggalingan nga ng lit. Na after ko naman mailagay na itong bagong oil filter, kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng oil filter wrench para ma-final ko na yung higpit dito sa bagong oil filter. Tandaan nyo mga boss, yung tamang higpit lang ha, para hindi masira yung gasket ng bagong oil filter. Tapos, punta ka na dito ngayon sa pagsali mo ng langis sa makina. May nakaredy si customer na 6 na litro, pero hindi nyo isasalin lahat yun mga bossing. Siyempre gagamit kayo ng dipstick. Bali, ang ginawa ko dyan sa pagsalin ng langis, 5 liters and half lang muna yung inilagay ko. Siya nga pala mga boss, tapusin nyo itong video kasi meron itong part 2 para malaman nyo kung saan ang galing yung ingay ng makina at yung hard starting niya. At meron pa isang comment nga doon, sabi nga, puro ka ano yun, dal sa video mo. Ano gusto ko reply? Kaya nga, DIY content nga na ha. Step by step Madaldal, puro ka daldal. I-replyan mo pag nakagawa ko lang ano. Sobrang bobo ng basa Oo. ngayon. Pero pala mag-DIY na. O yung tahimik. Tahimik lang. Ay nako. Kawawa naman. May sasalita tao kasi hindi niya alam sinasabi niya. Hindi niya alam yung salitang DIY. Minsan kasi mga boss, hindi ako nakakapagbasa ng comment. Ito si customer, nababasa niya yung comment na ayun nga, nabasa niya na puro daw ako daldal. Siyempre, DIY nga ipapaliwanag ko nga kung paano yung ginagawa Maliban na lang kasi pag yung tao may galit sa'yo, siyempre, ang hahanapin niya lagi, yung makasira siya. Ang tawag doon, masamang tao yun, di ba? Sabi ng Diyos lumayo ka sa taong ang hinahanap niya sa kanyang kapwa, yung pagkakamali mo. Ang tawag ng Diyos doon, masamang tao. Kasi nga, si Satanas, ganun ang ugali. Sumbong siya ng sumbong sa Diyos, araw at gabi nga, nakasulat nagsusumbong siya Hinahanapan niya ng pagkakamali yung tao para may makasama siya sa impyerno kasi hinatulan na siya May nakasulat pa nga sa Biblia, siya ay bumaba na may matinding galit sa tao. Kaya nga pag may nagko-comment sa akin tapos nagagalit, naku, delikado yung tao na yun. Pag nakakainis na yung comment niya, binablock ko na yan.
Balik na ako dito sa ginagawa ko mga boss, baka mamaya may umako na naman dito sa mga pinagsasabi namin ng customer. Magko-comment na naman siya ng, mag-vlog ka na lang, masyado na akong nasasaktan. At dahil nga sa napansin ko, meron itong hard starting at itong fuel filter ni customer, hindi pa rin daw yan napapalitan. Kaya kung makikita nyo, tinatanggal ko na yan. At sa pagtanggal niyan mga boss, madali lang naman. Meron siyang dalawang fuel hose, dalawang bolt na number 12, at yung socket wall sensor ng fuel pump. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong fuel pump filter assembly ni customer. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, gamit itong yabi tubo, tatanggalin ko muna itong sensor niya. Dito yan, sa ilalim ng fuel filter. Ginamitan ko ng yabi tubo yan mga boss, kasi medyo matigas hindi kaya pihitin ng kamay ko. Pero pag maluwag na yan, pwede yun ng kamayin para matanggal yun na itong sensor niya. Tapos itong diesel niya, tinapon ko na yan para ito namang lumang fuel filter ang papalitan ko. Ito nga palang improvise ko na fuel filter rinse na sira nung magtanggal ako ng oil filter ng Fortuner na sobrang tigas. Siya yung bumigay Pero ngayon mga boss, nagawan ko pa rin ng paraan itong improvise ko na fuel filter kaya tatanggalin ko na itong lumang fuel filter dito sa upper pump. Gamit niya itong improvise ko na fuel filter rinse. Bali, ikutin nyo lang itong fuel filter pakaliwa mga boss para lumuwag siya. Pag maluwag na, pwede nyo ng kamay niyan para tuluyan nyo ng matanggal itong lumang fuel filter. Ayan mga boss, tanggal ko na itong lumang fuel filter. Napansin ko lang itong lumang fuel filter ni customer, talagang hindi pa siya napalitan, original pa. Hanginan ko na nga itong upper pump para kung may mga dumi na nakabara dyan, matatanggal nitong blower ko. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nahanginan ko na itong upper pump. Kaya gagamit naman ako ng basahan, pupunasan ko itong paglalapatan ko ng gasket niya para hindi siya magkaroon ng leak. Pag okay na, pwede ko na ngayon ikabit itong bagong fuel filter. Siyempre, pahiran nyo ng kaunting langis itong gasket niya para pag hinigpitan nyo nga itong upper pump dito sa fuel filter, hindi pumilipit yung o-ring or yung gasket niyan. At sa paghigpit naman itong fuel filter, yung tamang higpit lang mga boss, kinamay ko lang yan sa paghigpit, okay na yon. At dito naman sa ilalim ng fuel filter, yung o-ring niya, tatanggalin ko yan, ililipat ko yan dito sa sensor niya. Ito yung sensor niya mga boss, hanginan ko muna yan. Yan o. Importante rin kasi mga boss na malinis yan. Para yung pinaka-floater niya, hindi siya mag-stack up. At pag okay na yung pagkakahangin mo, tanggalin mo na itong lumang o-ring niya or gasket para mapalitan mo nga yan ng bago. Ito yung bago mga boss, ilagay ko na. O di ba mga boss, kung ganitong klaseng sasakyan nyo at magpapalit kayo ng lumang fuel filter, napaka-basic lang kung kayo ang gagawa. At hindi naman mabigat na pagtatrabaho yan. Yun nga lang sa bawat araw na may natututunan kayo, may ilang tao na naghihinagpis sa galit. Na alam ko naman kung bakit dahil nga sa hindi niya na naiisahan yung mga customer niya. Siya nga pala itong hawak ko na socket pa ng sensor, yan yung unahin yung ilagay doon sa connector niya. Ayan mga boss ano. Tapos, i-position nyo muna itong fuel filter pump nyo. Kung sakaling nakalimutan nyo kung alin yung unang fuel hose na ilalagay nyo, bombahin nyo itong upper pump niya. Tanggalin ko muna itong gloves ko. Tapos yung ibabaw, ipapump ko yan. Kung alin dyan yung paglalagyan ko ng fuel hose na hihigop siya habang binobomba ko itong upper pump, or ibig kong sabihin itong fuel pump, doon ako maglalagay ng unang fuel hose. Kaya lang may napansin ako, parang mahina itong bomba niya, hirap siyang humigop ng diesel. At pasensya muna mga boss dahil nga sa mahaba pa itong video, ayusin ko pa itong pagpalya ng makina. Kaya pakiabangan sa last part. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.